topic ko about sa anak ng si JR. Mama, nag-order ako ng sapatos sa eBay. Jordan daw yung sapatos niyang in-order. Dumating nga ang sapatos. Magugulat kayo pagdating ng sapatos, isang piraso lang. Ayan isa lang ang binigay sa kanya. Hello! Good morning! Good morning, people of the Philippines! Good morning all over the world at good morning, America! My friends and friendship, it's morning here in the US and Mama Ella is shouting to all of you. Shout out sa inyong lahat at sana ay nandyan kayong lahat sa in good health and with a high energy like Mama Ella. Sa umaga pa lang yan, my friends and friendship, high ang energy ko na. Dahil nakatulog ako kagabi. That's why, hindi pa kami nakakain, hindi pa kami nakapag-almusal ni Papa Dudes. Papa Dudes! Papa Dudes, say good morning! Morning! Papa Dudes is saying good morning! Praying to God that we are always be in good health. At lalong-lalo na din kayo, I always pray na magiging okay kayong lahat dyan, na malayo sa sakit, na lahat ay mairaraos ang lahat ng mga problema. Hayaan na lang ninyo. Ang problema na yan, kaya natin yan. I-solve lang natin ng maayos at kailangan maging fighter tayo. Okay? Dahil kung hindi tayo maging fighter, ay kawawa ang pamilyang umaasa sa atin. Kawawa tayo. Kaya be strong. Okay, my friends and friends? Tara, punta tayo dun sa kitchen at magtitimpla ko ng kape. Mag-iinit ako ng tubig para sa coffee. Ayan, i-on ko na. At gagawa ako ng tusino. Magluluto ako ng tusino. So, niluluto ko muna sa tubig ang tusino. Pero naka-frozen siya, kaya mamaya yan matitibag naman yan. Ayan, kaya magre-ready. Kami lang dito, wala si Zoe, may pasok. Dito lang ang tatay niya, nanay niya nasa training. Kaya kami lang ang nandito. Si Shenda, si Mikel, kapatid ni Zoe ay nag-work. And then si Jarrell ay tulog at si JR. Papasok din ang mga yan. Mamaya si JR lang yata ang walang pasok. Kaya ito na lang ang natira ng aking pandesal, my friends and friendship. Ito lang naman itong Spanish bread. At ito na lang ang aking bread. Yan. Ito yung aking nabiling tinapay. Kaya magkagawa ako ng tinapay. Mag-iinit. At ito mayroon naman ako ditong toaster na maliit na pang-handi daw siya. Ito naman kay son-in-law, ang kanya, ang teacher na siyang pasok, o ang kanyang kainin at saka rice. Natutunan din yun na kumain ng rice at saka kanin ng Pilipino na mga pagkain. Kaya ayan. Gagawa ako ng oatmeal. Mayroong oatmeal ito natitira yung akin kanina. Kay Zoe niluto ko para kainin. Sinubuan ko si Zoe at ang natira kinain ko para makainom ako ng gamot. Okay? Malapit na siyang maluto. Niluto ko lang siya sa tubig. Tapos, ito nagsarili siya ng mantika. Ito lang naman ang aking pangkaraniwang ginagawa, my friends and friendship. Tuwing umaga, nagre-ready ng food. Ang gusto niyang luto, ang son-in-law ko, ay yung bang hindi masyadong tuyo ang sunny side up, hindi rin masyadong basa. Yung katamtama yung binabaliktad siya. Ganito lang, my friends and friendship, ang plate na gusto niya. A few inches later. So, this is for me. At ano kaya ang palaman ko? Ano kaya? Ito. Busin mo lang muna. Ito na natin sa sunny side up. Ayan o. Kinain ni Papa Dudes. Ayan ang masarap kaya ang pagkaluto ko ng kamayin ko na lang. Bango.
Malapat nang maubos itong aking peanut butter, pero ubusin ko. Malalim na siya. Tara, mga chef. Kape tayo. Morning breakfast. Kaya, magpakabusog muna ako, my friends and friends. Mamaya na tayo mag-chika-chikahan. Ang laki-laki ng saging dito, oh. Pinili kahapon sa Costco. Nakadalawa na akong ganito, napasarap. May time na wala akong gana kumain. Yung bang bakit akong nabubusog. May time naman ako ng ganado. Ito lang ang life namin. Kain sa almusal, ng TV, uupo. Kaya nga ako naghanap ng aking magagawa. Ayoko yung wala akong ginagawa. Ito lang, maubos na namin ang mga palabas sa YouTube. Ay, ngayon, manonood tayo ng Cardo. Ng ano pala, ng Batang Quiapo. Yun, pinapanood namin yun. Ha? Nood kami ng Batang Quiapo. Kalawang yugto ng Batang Quiapo. Sarap yung luto. Ikaw pa? Meron kami mga pang-snacks na yun. Yan, ang bagong laptop. Sarap? Eh, ba sila ang gumawa niyan? Pero Oh, yeah? 5 minutes later. Tapos na kaming nag-almusal at marami ring kwentuhan at pinagsasabihan namin itong na aming JR. Dahil hindi marunong humawak ng pera. Kaya pinagsasabihan namin ni Papa Dudes, parati na lang nauubusan ng pera. Every 2 weeks ang sweldo. Bigyan mo siya ng allowance na kaunti o marami, parating ubos. 1 day millionaire lang. 2 araw lang o 1 araw ubos na. Tapos, kung walang pera, hindi mapakali at walang pera. Paano? Pati sapatos niya, ibibinta niya, wala na siyang pera. Yung mga magagandang sapatos. Bibili na ng mga 250 ang sapatos, ibibinta na ng $50. Ang galing negosyante ito nga si JR ko. Kaya pinapagalitan ko at pinagsasabihan. Ngayon, binabudget ko na ang kanyang sweldo. Kasi pag nag-susweldo yan, my friends, and pag-usapan natin si JR, ha? Kasi pag nagsusweldo yan, my friends and friendship, every 2 weeks. Kaya, nagagalit ang mga kapatid dahil binibigyan ko yan ng mga, halimbawa, allowance niya, mga 200 o 300, pero ayaw ng mga kapatid kaya kasi hindi marunong mawak ng pera. Pag binigay mo ngayon hindi makatulog. Kailangan papunta siya ng mall, bibili siya ng mga sapatos, na mga mamahalin ang mga sapatos na binibili niya. Yung mga sikat na mga basketball player yung binibili niya. Tapos pag nabili na, pagdating dito yan sa bahay, kasi sinuot niya yung sapatos niyang bagong bili. Sabihin niya, sabi daw ng mga Pilipino na mga kakilala niya, pangit daw ang sapatos niya, hindi original. Paano sabi kong hindi maging original, dito may binili sa Amerika, original yan? Sabi ko na gano'n. Kaya ayaw na niya. Ang 200 or 300 ang presyo halimbawa. Ang mga siguro ang sapatos ay yung mga bagong labas mahal mga 300. Bibili niya 300 yun. Susuot lang niya. Sabi niya masakit. Maraming problema. Pag magsalita yan ng gano'n na hindi maganda ang sapatos niya, masakit ang mga paa niya, may balak na yung ibibinta. Kaya, sakit daw ang paa niya, hindi maganda daw. Sabi nga, katapos pasaring-saring, binta ko na lang to. Huwag kang magbinta, sabi ko na, parang mahal-mahal niyan. Hindi, sabi niya, di biro ko lang. Abutan na mga ilang araw, wala na yung sapatos na yon. Saan nakako yung sapatos mo? Bininta daw niya, magkano? $80. Parang batukan mo talaga, walang niya, kakako. $80 lang ang pagbinta mo ng sapatos na binili mo ng mahal. Diluging-lugi kakako, bago pa yon. Daming koleksyon na sapatos niyan. Pero nakakanda ubos ay binibintat niya. Ginagawa niyang investment. Magandang investment naman sana kung kumikita siya. Ang problema, anong pagkita palugi ang kanyang pagbenta. Isang beses. Sabi niya, Mama, nag-order ako ng sapatos sa eBay. Sabi niya, marunong ka naman kako mag-order ng sapatos sa eBay? Sabi niya, oo, sabi niya, gano'n naka-order na ako. Ba't yung order ng sapatos? Madami ang sapatos mo. Anong gagawin mo sa mga sapatos dito? Hindi mo na kaya maisuot yan lahat. Tapos, sabi niya, gano'n, naka-order na ako. Bahala ka. Sabi ko na, parating lang kaming nagdadramang dalawa. Bahala ka. Sabi ko, kung ganyan ang mo, dumating, abutan ng mga ilang linggo. Dati Jordan daw yung sapatos niyang in-order. Yung bagong labas. Alam niyo, my friends and friendship, dito ako sa likod. So, ipagpatuloy ko na. Alam niyo, may topic ko about sa anak kong si JR. So, alam niyo, my friends and friendship, dumating nga ang sapatos. Magugulat kayo pagdating ng sapatos, isang piraso lang. Yung walang partner, di ba? Left and right, wala. Right pa. Galit na galit siya. Sabi niya ng ganon.
Bakit sabi niya ng ganito lang ang dumating sa sapatos at ang isa? Itong papa, tawa ng tawa. Ay, bakit? Baka sabi ni papa niya, i-order mo pang isa. Ang binayaran pa naman niya sa pag-order niya ng sapatos na Jordan niya is 200. Sobrang mahal. Tapos ang dumating isang piraso lang, walang kaparis. Ayun tingnan namin, paano kasabi ko ng order? Ang order pala niya ng sapatos is only one. Hindi niya nilagay ng one pair, pag one pair, isang pares, ay one lang ang nakalagay. Ipinila lang siya ng isang sapatos. Napaka naman ng nagtitinda ng binila niya sapatos. Sa eBay ba naman Tapos wala, isa lang. Ewan ko na saan na yun. Teka, tanong ko nga siya. JR, tayo yung isang sapatos mo na yun in-order mo sa eBay? Akin na. Hey, wala ka nakakumay. eBay yun Hindi yun Amazon Pag eBay ka, kasi ang eBay, yung hindi ang eBay ang pangalan ng eBay. Ito my friends and friendship, isa lang to. Ayan. Isa lang yan, wala ang isa. Bago sana, ipildal lang siya ng isa lang. Kaya Diyos ko Lord, parang himatayin ako, ang mahal pa naman. More than 200, bagong labas. Ang yaka, order ka ng order, hindi ka marunong magbasa, hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo. Napakatangingot naman itong nagtinda, bakit ba pinadalhan siya ng isa lang nito? Umu-order siya ng sapatos, one lang kasi ang sinabi, chinek niya yung one At sino naman ang susuot ng isa nito? Ba't isa lang ang pinadala? Kasi sinasabi nila ng mga anak mo, my friends and friendship, itong eBay daw ay may mga seller talaga na mga ibang tao. Kung halimbawa ako, gusto ko nang ibigta ang mga bag ko, doon ko ipapasa sa eBay. Ako ang may rest doon, ang eBay lang ang dinadalang pangalan. Kaya yun siguro, parang ilang beses na yan. Kaya galit na galit talaga ako. Ang pera, one day millionaire lang yan. Pag magsweldo yan sa 2 weeks ng mga ang take home niya is mga 1,000. Halimbawa, yun lang ang sweldo niya. Bibigyan siya ng allowance niya, mga 300. Kinukuha ko na yan yung mga 700 para sa bahay, para sa cellphone, para sa kuryente, sa mga share namin dito. Basta sa kanya, bala na siya sa kanyang allowance 300 for 2 weeks. Isang araw lang, ubos na yun. Wala na. Kaya nireduce ko. Sabi ng mga kapatid, ba't mo binibigyan? Sabi ng gano'n ng pera. Alis mo saan nagpupunta. Huwag mong bigyan at delikado pa. Bigyan ka, nireduce ko. Okay, ginawa ko na lang na 200. Ganun pa rin. Namihirap sa akin ang pera. Wala parating pera. Tapos kung anong pinagdidiscount, hindi ko naman sinusuot itong sapatos, ibibenta niya. Ay, mabuti kung negosyanteng paangat, negosyanteng palubog. Sa bagay, investment naman ang ginagawa niya sapatos. Ang problema, ipalubog, ibibilhin niya ng mahal-mahal at ibibenta niya ng murang-mura. Ay, Diyos ko, sumasakit ang ulo ko. Nagtatry talaga siya na magiging independent sa lahat ng bagay. Ito kasi anak kong si JR, my friends and friendship, ay okay naman siya. High function naman ang kanyang disability ng anak ko. At naman siya, kaya lang hindi siya masyadong nakakabasa at nakakapagsalita o ng English. Talagang mataas talaga na pinag-aral. Hindi. Dahil nagkasakit kasi siya ng meningitis ng baby pa. Kaya parang na-late ang kanyang pero okay siya. Normal naman siya. Wala namang problema sa kanya. Matalino talaga siya. Pero yun lang ang hindi pa niya kaya na magbasa. Yung hindi pa siya nagbabasa. Yung hindi masyadong, mayroong nagbabasa naman siya pero yung mga simple word lang. Kaya pinatrain namin yan, pinasok namin yan sa isang institution na tinitrain sa mga ganyang mga late development nung pagdating namin dito sa Amerika. Ay natuto na siya, marunong masakay ng bus. Pero normal talaga siya. Yung talaga ang kanyang kaya pinagtrabaho sila, tinuruan sila kung paano magtrabaho, hanggang sa na-develop na siya, marunong na, pero nagsasalita na siya ng English, kahit paano, naiintindihan na siya. Hanggang sa bandang huli, kinuha ko na siya sa training center, kinuha ko na siya, at nag-apply na siya ng nakatrabaho na dito sa Jollibee. Masipag naman, at kaya lang malakas ang boses. Minsan nagugulat ang kanyang supervisor pag sasalita. Lakas-lakas ang boses kasi ng batang yan. Ngayon, ang hilig nito, bili ng sapatos. At naman, normal naman talaga siya. Kaya lang, naluloko. Dahil hindi ba masyadong nakakapagsalita ng English na fluent na iintindihan siya. Kaya malakas ang boses. Kaya tingnan mo, maloko ka ba naman nito kung insakto ang pagka-transact mo. Ayan isa lang.
ang binigay sa kanya. Matatawa ka nga yan at may inis. Nung pagdating namin dito sa Amerika, pinapasok na namin siya sa special education para matuto siyang magbasa. Nang magkasakit kasi siya ng meningitis, apektado ang isa niyang mayroong chamber ng kanyang brain na naapektuhan ng yung bang nalilate ang kanyang pagsalita. Dati yan hindi nakakapagsalita ang diretso. Ngayon okay na siya. Yung lakas-lakas yan ng boses. Malaking mama, malaking tao. Di ba? Sabi nga ng mga kapatid, kung may liligawan kang babae, huwag kang magsalita ng mahaba. Salita ka lang ng maikli, hindi ka malata para hindi ka malata, tawa kami ng tawa. Magsuot ng mga pinipili ko yung mga suot ng mga damit yan, may mga pangalan ang mga damit na sinusuot. Pag-uwi niya, mabait siya. Pag umuwi siya ng Pilipinas, sabi ko, itong mga suot mong mga damit na to ay may mga pangalan lahat. Kasi binibilhan ko talaga ako, sinasamahan ko yung pag bumili ng mga damit. Mga pantalon niya mga Levi's niya, ang mga pantalon, sabi ko ng ganun One time na nagbakasyon kami ng Philippines, sa sobrang bait ng batang yan, hindi na bata dahil 42, 43 na siya Pag pag uwi namin, isang maleta, punong-puno ang kanyang bag. Sabi ko, magbihis ka parate para makikita ka ng maayos ka naman. Okay, doon na kami sa Pilipinas, punong-puno ang bag, dami niyang pasalubong yan. Binibigay niya sa mga kababata niya doon sa amin, sa Pilipinas. Binibigay niya lahat. Hinahatid pa naman niya yung mga pasalubong niya. Hinahatid niya sa house to house, mga chocolate, dami niyang pasalubong. Mga 2 box ang pasalubong niyan. Hinahatid niya, pinamimigay. Kumusta ka? Siya, bibigyan niya yan. Ilang araw na, ubos na yung pasalubong na ipinamimigay na niya. Pagkatapos na maubos na ang mga pasalubong na pinamigay niya, unti-unti nang pumapayat ang kanyang maleta, ang kanyang lalagyan ng mga damit. Hanggang sa huli, wala na siyang damit. Ubos na ang mga damit. Sabi ko, tiningnan ko, nasaan ang mga damit mo? Sabi niya, wala. Sabi niya, saan na yung mga damit ko? Wala ka na maisusuot. Saan ang mga damit mong mga inuwi natin? Diyos ko, Lord. Iinis talaga ako, parang batukan ko talaga. Wala, pinamigay ang mga damit niya, pinamimigay. Pinasalubong pa, hindi pa into doon sa mga unang pasalubong 2 boxes, pinamigay ang mga damit. Ano ka kung isusuot mo na? Wala na. Diyos ko, Lord, siya lang ang galing ng Amerika na ang sinusuot mga local. Namili kami ng mga suot para wala nang isusuot Bumili kami doon sa mall, sa isang mall doon sa amin sa probinsya. Bumili kami para may isusuot siya. Ang mga Banana Republic yung mga damit, ang mga Abercrombie, mga damit, may mga pangalan ng mga damit. Wala. Ang mga relo niya, pinamigay. Ang sapatos niya, isa na lang ang ginagamit. Diyos ko, Lord. Kaya matagal yan nakapagbakasyon, hindi ko inuwi na. Inis talaga ako. Itong last year lang, medyo okay na siya nung last year. Pero ubos pa rin. Okay, pero ubos pa rin ang mga damit. Ubos na. Yung mga polo, na mga, kasi pinapadala ko siya ng mga damit para bis ka lang ng bis dahil bakasyonista ka. Wala. Sa sobrang kabaitan ng batang to. Ubos lahat ang mga gamit pag nagbakasyon. One time nga dito, my friends and friendship, pagdating namin dito sa Amerika, kasi nung umalis siya doon sa Aklan, ay ang age na niya nang dumating kami dito, I think, mga 12 years old na siguro siya. Nung dumating kami dito sa Amerika, umalis siya sa Aklan, palang grade siya. Pabalik-balik siya sa grade 1 hanggang sa nakarating yata siya ng grade 4. Pagdating dito, ina-accelerate siya ng school. Nilagay siya sa high school na. Pero sa special education siya. Para matuto siyang mag-English. Ayun. Mahilig talaga magbarkada at palakaibigan Ang special education na school nila magkatapat lang sa mga high school din na hindi special. Ang mga barkada niya, yung mga marunong na, yung hindi special, yung mga normal, hindi special. Siya, doon sa nilagay sa special late development siya, ang reading niya, hindi siya marunong at sa English hindi din siya marunong kaya doon siya nilagay. Ang mga barkada yun, mga Pilipino rin, kapwa rin Pilipino, niluloko lang siya, sabi. Gusto mo, sabi niya, ng mga Pilipino daw, gusto mo magkaroon ng friend or girlfriend, gusto naman, tuwang-tuwa, o sige, sabi, siguro siya mga 18 na siguro o 17. Okay, ayan, sabi niya, binigyan siya ng number. Ito yung number, sabi niya, tawagan mo. Tinuturo, binigyan ba naman siya ng number na 911? Oo, 911 yata ang binigay na number. Tinawagan niya, bago pa lang kami dito sa Amerika, siguro mga 1 year pa lang, tinawagan niya ang 911.
natutulog papa niya dahil nagtatrabaho ng panggabi. Ayun, dumating ang pulis at saka bombero. Sabi ng pulis, kinatok daw. Okay ba kayo dyan? Baka may mga nangyari. Nagtago na siya, natatakot siya, dumating yung 911. Sabi ng, naalimpungatan ang ama. Sabi, dumating ang pulis, pumasok sa kwarto. Sabi, okay ba kayo dito? Yeah. Akala daw ng pulis na hinostage. Kaya yun, sinumbong ko doon sa school. Sabi ko doon, kaya tiniris nila yung mga estudyante na nanloko. Kaya sila ang nanagot. Ayun, dahil special yan. Bakit yun? Buti na lang itong batang to natuto na siya at alam na niya, marunong na, naging matured na, at mabait, nagtatrabaho na ngayon ng normal. Yun lang ang mga benefits na going down at going up na siya. Ngayon ay naging normal na siya at mabait na bata naman si JR. Yun ang partner parati ni Papa, ang alalay niya, ang junior niya. Kaya yun, may palakwento siya. At normal lang, mami-misinterpret mo dahil ang lakas-lakas ng boses. Nagbabasketball, yung mga ka-basketball niya, yung mga matatanda pa sa kanya, yung mga ka-basketball. Kaya niloloko siya minsan. Sabi yung sapatos mo, hindi maganda, biling ko na lang, ibibinta niya. So, mga kabatian yung inang-oto-oto lang. Kaya nagagalit ako. Ngayon, ang hobby niya is mag-fishing. Pero malaking tulong siya sa amin. Dahil pag, bigyan lang siya ng allowance, okay na sa kanya. Yun lang ang anak ko. Yun kinakwento ko sa inyo, my friends and friendship. Sapatos. Biglang dumating Anong pag-order mo? sa eBay. Kala ko nga 2 pares. Yung pares, ang pares. Bakit? Ano bang pag-order mo? Sa online, yung nakita ko doon ng kala ko 2 pares. Pagkano? Bili mo 200? Hindi, 98. 98 ba yun? Yung ibang mga sapatos mo, magkano? Mahal. Mahal yun. Meron akong sapatos ni Steph Curry. Binili ko sa mall dito. Pero bininta mo? 160. Andyan pa rin. Tingin? Ganda na ang mga sapatos niya. Investment ni Kusyante yung palubog. Oh, ito ang mga sapatos niyan. Ayan. 160. Ayan. Nag-sale yan 130. Ayan. 160 daw ito nag-sale. Ayan. Mahal yan. Stephen Curry. Yan ang sapatos ni JR. Mamahalin yan ang sapatos niya. Pero sa akin Ayan, yan, sa mall yan, sa Pilipinas. Ayan. Daming sapatos nito. Pero pinabibinta niya, palugi. Bibiliin mo ng mga 200. Pero sa kanto, sa mall, ito sa Pilipinas, sa mall, yung sa Mall Asia, 25,000, 30,000. Bibiliin mo ng sapatos ba ng 200? Magkano ang benta mo? Hindi, ayaw ko na magbenta. Ayaw daw niya magbenta. Bibenta mo lang ng, bibili mo ng 200, bibenta mo ng $50. Palugi. Palugi. O, ngayon, kaya mag-iipon ka uli. Pag mag-iipon ka uli, ibibinta mo ulit, pamimigay mo naman. Hindi. Mamahal ng mga sapatos, tingnan, kailan mo ito binili? Bago pala to, Yung bago dumating, tayo. Oh. Ano ang bagong latest ngayon na mga sapatos? May bagong latest ng sapatos ni Steph Curry. Yun yung mga sapatos ito, may mga pangalan. Kaya mamaya pa yung nagsabi sa kanyang pangit, ibibinta niya yan. Tapos yung sapatos na yon, yung kailan noon, bumili ako, aksidente nangyari sa Amazon. Ano-ano kasi pinipindot ko. Ano nangyari? Diba ano-ano pinipindot ko? Diba sabi nyo, huwag ka na mag-order. Anong in-order mo? Ay palagi ako pindot sa cellphone. Pinindot ko siguro datong Ano? order na to. Tapos, binawasan na ako na... Nakabili ka? Sa Amazon, sa sinukso ko sa Pilipinas, sinuot ko sa Pilipinas yung Jordan 13 na yun. Bininta mo pagkatapos pinamigay mo naman, pinamigay mo. Kaya yun. Kaya puro mga mahal ang mga binibili niyang mga sapatos, nagagalit ako. Yan, sabi ko, sapatos lang yan, nagbibili ka ng mahal at isusuot Tapos mo susunod lang. na naman, bibili ako ng Jordan Low. Low na naman bilhin ko. Ayan, Stephen Curry! Ay JR na sapatos. Ito yung katerno niya, Terno na My friends and friends, ito daw ang terno ng kayang sapatos na to. Tingin. Ay, oo nga Ito nga. May class naman itong taong to pag magsuot. Pero sana mga iba mga damit may mga pangalan, ubos na. Mga damit. Dami mga damit yan, kaya lang ang mga may pangalan pinamigay niya lahat. Kaya ngayon, magsisimula uli siya. Yun bang mag-start all over and over again. Over and over again! Diba, my friends and friendship? Yun talaga ang anak kong yan. Sobrang bait yan. Kaya lang, yung buti na lang hindi yan kahit ganyan yan, matalino. Marunong ng rason. Ayun ang aking si JR.
Pero mo ba naman, 1 year and 5 months siya nagkasakit noon ng meningitis. Hindi wala nang umaasang mabubuhay pa yan. Sawa ng Diyos, ayun, gumaling siya. Kaya na-late lang siya ng pero okay siya. Hindi lang siya marunong masyadong magbasa. Hindi siya nagbabasa dahil sabihan niya, ba't hindi ako magda-drive? Marunong naman ako. Hindi ka sabi ko nagbabasa, yun ang disability mo, hindi ka nagbabasa. Hindi ka marunong magbasa. Spell ko sabi niya, marunong ako, sabi niya, ayun, stop, tapos go. Spell stop, sabi naman ng papa is stop. Si JR, si ano lang sabi ni papa niya sa iyo magtuturo ng pag-drive, si Liam, yung pamangkin niya. Niloloko namin. O ngayon, saan nga, off mo ngayon, di ba? Kaya hindi ka ngayon nakapag ang pinupuntahan mo parati. Opo. Opo, ako ngayon, dapat magpi-fishing na ako, hindi muna, bukas na lang. Susundin ako dito ng kaibigan ko bukas. Dito na kami sa may Peacebird, magpi-fishing. Yun lang talaga yung kuwang ko, fishing talaga. Fishing, work. Yun na ang happiness mo. Dati kasi nagbabasketball ako, ngayon hindi na. Okay, yun. Si JR. Ba't mo naalala mo ba noon yung tinawagan mo yung 911? Ayo. Bakit mo tinawagan ang 911? Bata ka pa noon eh. Wala, denial ko lang siguro. Na-dial mo lang? Oo. Wala mga denial mo. Pagkatapos mamaya dumating yung mga pulis, bombero. Saan ka nagpunta? Natago ako doon sa kapitbahay. Natakot ka? May takot ka rin pala? Nako. Dapat sana ako ngayon, nakadrive na ako. Bakit hindi ka nagdadrive? Hindi ko. Kayo magbasa ka? Ano spell ng stop? Yes. See? Kaya diyan ka lang sa Jollibee. Total, kumikita ka naman, okay? Magpakabait ka lang dyan parati. STP ba yun? SOP? Kaya, magpakabait ka lang dyan sa Jollibee, binice ka. Bakit marunong naman ako mag-bike? Bike na yun eh. Ay ako ng plano ko sana, bibili sana ako ng bike na scooter. Ay hindi man siya papayag, marunong naman ako nun. Ngayon, nakabudget na ang allowance mo ha? Dahil one day millionaire, ito may friends and friendship. Ang importante, may allowance ka tuwing sweldo mo na ibibigay ko at kailangan budgetin mo yan ha? Itong allowance mo na to ay ilang days ang binibigay ko sa'yo, ilang araw itong allowance mo, ilang weeks ba ito dyan na allowance na ibibigay ko sa'yo ha? Itong allowance mo ito nakalista ito dito, nandito ang oras mo ng trabaho mo, kaya kailangan ang allowance mo sa 10 days is $120 yun. $15 a day, kailangan budgetin mo yun, umabot, at ayaw kong naririnig na nanghihiram ka ng pera, okay? Ayaw ko naririnig ng hiram ng pera. Yun ang anak mo si Jared, kilala na ninyo. Na mga nagtatanong kay JR, kilala na niyo yan ang anak ko, mabait yan ang anak ko. Yan, malaking tao yan. Okay? Hay, yan talaga ang anak ko na si JR. Pag walang pasok yan, na hindi nagfi-fishing, naku Diyos ko, dito yan sa bahay, akala mo call center. Mga 2:00 ng madaling araw, kung sino-sino yung kausap sa Pilipinas. Siyempre, oo nga ba naman anong oras doon sa Pilipinas ng mga like 2 o'clock. Dito ng madaling araw, 2, 3, 4, 5, mga 6 o'clock doon ng hapon o ng gabi. Kaya parang call center. Kaya magkatabi lang sila ng kwarto ng anak kong babae, yung may-ari ng bahay na to. Hindi sa makakatulog, kwento ng kwento. Ay sabi, tapos, pagdating ng 6:00, tulog na tulog siya hanggang 12:00. Call center nga nagtatrabaho pang gabi. Kaya si JR talagang pag ang cellphone niyan masisira, bagong cellphone yan, mas maganda pang cellphone yan kaysa sa akin. Yung iPhone 15 yung cellphone niyan. Pinagbibigyan ko dahil naghahanap buhay naman at gusto kong i-enjoy naman niya yung sweldo niya. At of course, kinukuha ko talaga yung ibang pera niya. Sinishare ko dito sa mga bills namin. Hindi pwedeng ipanggastos lang niya sa walang katuturang gastos ang ginagawa niya. Kaya, hindi ko yan pwedeng i-separate na magbakasyon ng Pilipinas na siya lang. Hindi. Kaya parati kong sinasama namin ni Papa Junior yun eh. Hindi namin pwede siyang alone lang siya. Dinadala namin parati. Okay naman siya. Marunong nga siya, nagtuturo sa akin magsakay ng bus eh. Hindi ako marunong magsakay ng bus. Si Princesa Ilya, hindi marunong magsakay ng bus. Baka mamaya sabi ko kung saan ako dalhin. Siya nagtuturo.
Kasi yun noon, nung nasa training center sila sa North Bay Regional Center, ay tinuturuan sila doon trabaho, kung paano makipag-usap sa mga tao, kung paano maglinis ng katawan. Halos karamihan nila, yung ayaw ko lang doon kasi ang mga karamihan nila doon talagang totally na special talaga, yung may mga disability. Siya nasa level lang siya, beyond siya na late development lang. Kaya nung matapos siyang maturuan doon na naging okay na siya, parang independent, nilabas ko kaagad para ma-develop siya dito sa labas. Ayun, kaya okay na siya. Yun ang inaasahan din namin na ano ni papa niya, yung alalay. Sabi ko, tulog ka na naman. Sabi ko na, paano sa gabi, call center. Kasi sino ang kinakausap? Mga babae, magaling manligaw. Kaya sabi niya, 44 na ako, hindi pa ako mag-aasawa. Kung sabi ko, kung ganyan, gusto mong mag-asawa, kailangan i-train ko muna. Marunong siya maghugas ng pinggan. Siya, may kapalit ako dito, sabi ko sa bahay. Kasi ako dito, ang katulong niyo, kailangan may kapalit. Tawa ng tawa sila, niloloko lang namin. Okay, my friends and friendship. So, hanggang sa muling pagkikita at hanggang dito na lang tayo. At ako ay magluluto na. Mag-adobo ako ngayon. So, shout out sa mga friends and friendship ko. Shout out sa mga viewers ko, sa mga silent viewers. Maraming salamat sa inyong pag-view. Na hindi pa kayo nagsusubscribe, please subscribe my channel. At salamat din sa mga subscriber ko na sana dumabi ang mga subscriber ko. At don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Boholano. And don't forget to hit the notification, like, and you can comment down below the box. So, my friends and friendship, shout out sa inyong lahat. And always ingat lang kayo dyan. Bye-bye.